This is the last message for the month of May on thankfulness and contentment. So without much further ado, tayo ay magsimula na po para makita natin. So, the overflowing life. How gratitude leads to generosity. Napaka powerful po ng katotohanan ito, because this is something that we can all actually learn from and eventually apply in our daily lives. Kasi, remember, yung overflowing life kasi, it begets yung pagiging thankful and pagiging content. So, before we continue, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Hindi ka nagbabago. Turuan niyo po kami, Panginoon, na matutong maging kontento, magpasalamat, Panginoon, para magkaroon po kami ng buhay na overflowing, Lord God. Ang overflowing life ay mula sa iyo, Jesus, dahil sa grasya mo. Hindi po to dahil meron kaming ginawa o meron kaming formula na sinunod o meron kaming pattern na pinag-aralan para makasampa o makatungtong sa ganitong klaseng kalidad ng pamumuhay. Ang katotohanan po nito, Amang Diyos, ay simple lang. Kayo ang aming itataas, kayo ang aming pupurihin, kayo ang aming pasasalamatan, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pusong nagpapasalamat at kontento. Dalain ko po, Panginoon, sa oras na ito na manahan po kayo sa bawat isang naikinig, Panginoon, ng mensaheng ito. At kayo po ang magbigay ng pagpapala para maunawaan namin, maukit namin sa aming puso, maipamuhay namin. At sa panahon na kailangan namin ng inspirasyon sa gantong klase, Panginoon, na experience sa aming buhay, mahuhugot po namin ang mga bagay na natutunan namin para ma-apply po namin sa aming buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang maging sentro ng mensaheng ito, kayo po ang magbigay sa amin ng pagpapala upang ang pag-usad ng aming buhay, Panginoon, ay buhay na makatwiran, punong-puno ng pag-ibig, pag-asa, at naiintindihan po namin, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami nasa mundong ito. May we live with meaning and purpose, and it is, Lord God, attributed because of your love as you died on the cross for us, so that we may have life and life to the full. This we pray in Jesus' name. Amen. So, ito na po ang huling mensahe for the month of May on thankfulness. Ano nga ba nagagawa ng pagiging mapagbigay o yung pagkapasalamat para maging mapagbigay? So, the overflowing life, how gratitude leads to generosity, yan po ang ating topic. So, I would like to ask you to stand up wherever you are with me as it is appropriate. Basahin po natin together ang 2 Corinthians 9, 6 to 12 from the NLT version. Sabi po rito, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. As the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. For God is the one who provides the seed for the farmer and the bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources, and then produce a great harvest of generosity in you. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. So, two good things will result from this ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanks to God. And we'll have a focus on verse 11, NLT and Amplified Version.
Basahin natin yung NLT. You will be enriched in every way so that you can always be generous. And when you take your gifts to those who need them, they will thank God. Amplified version, you will be enriched in every way so that you may be generous, and your generosity, as it is administered by us, will bring forth thanksgiving to God. And may the Lord open up our eyes, our ears, and our heart to the powerful message that we just have read in the book of Second Corinthians. So, tignan po natin yung napakagandang sinabi ni Apostle Paul. So, sinasabi ni Apostle Paul, ito yung katotohanan. Remember, they were actually an agricultural community during that time. Pag tinignan po natin ang setup ng mga Israelites. So madali nilang nakarelate doon sa sa metaphor na syempre pag kukonti nga naman ang tinanim ng isang farmer, kukonti yung aanihin niya. Kaya pag tayo ay nagtanim, okay, ng pagbibigay, kailangan marami para marami yung babalik. Ang nakakamangha po dito, pag tama po yung pagbibigay natin, ang nangyayari ay mapupunan ng pangangailangan at mabibigyan ng gloria ang Panginoon. So ano po ang nangyayari? Ang sentro ng ating pagbibigay ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yung mga taong pinagbigyan natin, syempre magpapasalamat pa rin naman sa atin. Unless of course na nagbigay ka anonymously, syempre di nila alam kung kaya magpapasalamat. But at the end of the day, ang tamang pagbibigay ng gantong klasing kaluwagan, ayon sa kalooban ng Panginoon, ang Panginoon na mabibigyan ng gloria. Kaya nakakamangha isipin na sa pagbibigay natin na ayon sa kalooban ng Panginoon, ang pangangailangan ay napupunan, tayo ay napagpapala pabalik, ngunit ang sentro ng pagkapasalamat bukod sa atin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang nangyayari po dito, people are going to gravitate towards God. Hindi sa atin. Kasi hindi natin kinukuha ang gloria mula sa Panginoon. Ang gloria ay nasa Diyos. Dahil siya naman ang nagbigay sa atin ng seed. At sabi pa nga, di ba, and bread, di ba, to eat. So, ang Panginoon talaga ang magbabalik sa iyo nito. Marami na pong napaagandang mga nakakakilabot na patotoo ang mga taong mapagbigay. Dahil hindi po pwede na ang Panginoon, hindi ito pero ng kanyang pangako. Lahat po ng sinabi niya sa Biblia, kapag meron tong pagpapala na kapalit, ay tutuparin niya. Kasi ang Biblia po, huwag natin kakalimutan, kaya siya tinawag na Testament, this is a contract made by God to us. So, lahat po ng ginagawa natin sa ating kapwa na ang Diyos ang nabibigyan ng gloria, bumabalik at bumabalik po sa atin to. Marami po akong nakakamanghang mga no na mga patotoo ng mga taong mapagbigay at nakakakilabot isipin na ang Panginoon hindi siya nagkukulang. Kaya nga ang pagtitiwala sa Panginoon ay madali kung kilala natin siya. Di po ba kung meron kayong tatay o nanay na mabait at maayos, di ba bilang anak, hindi ka nag-aalala kung anong kakainin mo bukas, hindi ka nag-aalala na may pambayad ba sa kuryente o sa renta kung rumirenta kayo, o kung nabili yung bahay, may pambayad ba doon sa no, sa mortgage, wala kang inaatupag na anxiety. So hindi mo iniisip yung mga bagay na yon dahil yung mga pangangailangan mo ay pinupunan ng iyong mga magulang na makadiyos at maayos, di ba? Ganun din ang Panginoon. Sa lahat po na nakikinig dito, hindi po kahit kailan nagkulang ang Panginoon at nahuli siya sa kanyang pagbibigay ng pagpapala. Ang Panginoon po kasi, tinitignan niya siyempre ang ating motibo sa pagtulong at pagbibigay. Kung ito ay siyempre nakasentro sa Kanya, ang pagpapala ay babalik sa atin. Kaya nga po sinasabi ni Apostle Paul sa Church of Corinth, itong pagbibigay nyo, itong gift ninyo, okay, to the ministry. Okay, so inabot nila ang gift sa ministry, ang nag-administer ay si Paul at yung mga church leaders. Ngunit, essentially, binigay nila itong alay na ito sa Panginoon. This is a fragrant offering before the Lord. Siyempre, ang mag-a-administer niyan, yung mga tinawag ng Panginoon para mamuno sa Church of Corinth during that time. So, ano mangyayari ngayon sa atin kapag tayo ay nagbibigay ng higit doon sa ating sa ating
tawag dito, higit sa ating normal na pagbibigay. Hindi naman syempre, hindi naman hihilingin ng Panginoon na magbigay ka higit sa kapasidad mo. Syempre, hindi ka naman dapat mangutang. Kung anong meron ka, yun ang maaari mong ibigay. O po natin kakalimutan na hindi tayo dapat maging OA at syempre, hindi rin tayo nag-ascribe na, o pag nagbigay ganito, babalik ng Panginoon sa'yo yan, ganun-ganun lang. Hindi, meron po siyang kalakip na kondisyon para maibalik ng Panginoon. Ang Panginoon ang nabigyan ng gloria, ang pangangailangan na totoo ay napunan at syempre doon ibabalik ng Panginoon ang ating inalay sa Kanya. Dahil wala itong halong pride, wala itong halo na kayabangan, wala itong halo na iniisip natin yung pagbalik tangkilik ng mga tao na ating tinulungan o binigyan. Kaya nga po kapag tayo ay mahilig magpasalamat at tayo ay nakatingin dun sa mga bagay na mayroon tayo, napupukaw ang ating puso na maging mapagbigay. Kasi yan po yung nakasulat sa Biblia. Dahil kapag ganun ang ating ugali, nakikita po natin yung pangangailangan ng ibang tao higit sa nakikita natin ang ating sarili. Kasi kadalasan po, kapag binigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon ng material at pinansyal, higit sa sapat sa pangangailangan natin yun, nagkukulang tayo sa ating pang-araw-araw na gastusin kasi marami tayong ah, pinagagastusan na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. But that will be another story, Gaga. Another time to talk about that. So, let's talk about this. So, ganun po talaga siya. So, dalawang key points ang ating pag-uusapan today. Gratitude fuels generosity. Ito po ang nagbibigay sa atin ng tulak, ng boost, ng energy to give, and generosity as an act of worship. So, from gratitude to generosity, generosity as an act of worship. So, pag nilay-nilayan po natin itong tanong na to, how does recognizing our blessings influence our willingness to give? So napaka-importante po kasi na tinitingnan natin yung pagkapala natin. I was talking to one life group and I told them na nakipag-usap ako sa isang bulag na individual. At nakalimutan ko magpasalamat sa aking eyesight. Because I take it for granted most of the time, syempre, something that you have the tendency to take it for granted. Pero nakausap ko tong bulag na ito, hindi naman siya bitter. Uh, Actually, atleta pa nga siya, swimmer siya. At nakita ko rito, yung sa aming interaction, na kung anong meron siya, doon siya nakafocus. Hindi siya galit sa mundo, hindi siya galit sa Diyos, kung hindi ginamit niya yung pagkakataon para maging Olympian pa because she is actually a para-Olympian swimmer. At ang kanyang ang storya niya ay isang matinding inspirasyon. Right now, siya ay nagsusulat ng mga polisiya para makinabang ang mga persons with disability. So, ganun yung kanyang ginawa. So, hindi, nakita niya na meron siyang kakayahan, hindi lamang sa larangan ng, ng Olympics, kung hindi, meron siyang kakayahan na makatulong magbigay ng tulong sa mga disabled people by actually influencing legislation and policy. So, nag-focus siya ron. So, anong meron siya? Kaya nga po, pag tayo, marunong tayo mag-count ng blessings natin, maintindihan natin, oo nga, ang daming pwedeng ipagpasalamat. At dahil nagpapasalamat tayo, tayo ay nagkakaroon ng pusong mapagbigay. At dahil nagpapasalamat tayo o tayo ay grateful doon sa anong meron tayo, nagkakaroon tayo ng pagbabagong ugali. Nagbabago yung puso natin. Hindi na tayo nagiging selfish o self-centered. Nakikita natin ang mundo sa mas malawak na lente. 'Di ba? Hindi ka lang nakatingin sa salamin. Kundi nakatingin ka sa bintana, nakikita mo yung labas. Ika nga. O di kaya na andun ka, let's say, sa sa top floor ng isang high-rise building at nakikita mo ang surrounding environment mo, hindi ka nakatingin down the weeds, ika nga, or down yung street view, 'di ba? Hindi ganun yung perspective mo, macro. Kikita mo yung mga bagay na possible. Because when you become grateful to your blessings, nakikita mo napakaraming bagay na hindi mo nakikita dati. Parang kung kumpleto yung daliri mo, magpasalamat ka. Hindi ko po dinidis yung mga taong kulang ang daliri. Ang sinasabi ko lang, maganda na tinitingnan natin kung anong meron tayo. Kasi doon tayo sisimulan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ipapakita niya sa atin, habang nakikita niya na pwede tayong pagkatiwalaan ng mga bagay-bagay, kung ano yung pwede natin gawin sa buhay natin para magkaroon tayo ng maging pagpapala tayo sa iba. So,
Second Corinthians chapter 9 verse 7. Nakita po natin yan kanina pero we are going to use that again. Ang sabi po rito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Now, the Amplified Version naman, let each one give. I'm sorry. Let each one give thoughtfully and with purpose, just as he has decided in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Now, ang ganda po ng ano, no, sinasabi ni Apostle Paul as an indicator na ang ginagawa mo ay ano, para sa Panginoon. Masaya ka sa pagbibigay mo. Pinag-uusapan po dito sa ano no, passage na to, it's actually giving financial material aid para doon sa mga nangangailangan sa Jerusalem. And that is very key. Ngayon, kung titignan po natin yung perspective, ang kagalakan sa pagbibigay ay mula sa Panginoon. Ang kagalakan sa pagbibigay na mula sa Panginoon ay nagdadala sa atin sa ng kakaibang klasing pamumuhay, ibang klasing behavior. So what happens to you now? So nakikita mo ngayon yung mga bagay-bagay na maaring bulag ka before. So for instance, ang maaring makikita mo ngayon kapag ikaw ay nagbibigay na punong-puno ka ng kagalakan, yung epekto ng pagbibigay sa'yo. Yung epekto ng pagbibigay sa'yo na nagdudulot na magiging mapagpasalamat ka. Una sa lahat, meron kang maibibigay. Pangalawa, binigyan ka ng pagkakataon na maging partaker ng ganitong klaseng ministry, the ministry of giving. Ikatlo, nabigyan mo ng gloria ang Panginoon. Kaapat, napunan mo yung pangangailangan ng kapwa mo. Ikalima, nagkaroon tayo ng magandang experience. Because the truth is, a person who is generous actually activates mood altering chemicals sa kanyang katawan. Ano po to? Nagre-release ng endorphins, ng oxytocin, para magkaroon ka ng natural high at bumababa po yung serotonin level mo, yung stress. Kaya nga po yung mga taong mapagbigay, ito po yung kadalasan mga taong wala masyadong stress. Kasi nga po, ang kanilang katawan ay nasasanay nila, nadidisiplina nila na ilabas yung mood-altering chemicals na nilagay ng Panginoon sa ating physiology. Grabe, grabe po talaga ang Panginoon pag tinignan natin. Kaya nga, ang dami natin pwedeng pagpasalamat. Now, the next point is, because you are being generous, it becomes an act of worship. Isang parte ng pagsamba. Remember, ang pagsamba po na pag-usapan natin na nakaraang buwan, hindi lamang siya yung pag-aawit, pagpapalakpak, di ba? O di kaya yung pagbibigay ng ano no, ng serbisyo. So higit yun. It's actually a lifestyle, pamumuhay siya. So, in what ways can our generosity reflect our love for God? Katulad po na na-mention ko before, kapag nagbigay ka, cheerful ka, kapag nagbigay ka, ang nabibigyan ng glory ang Panginoon. So in other words, nagbigay ka na mula sa puso at wala kang hinihinging kapalit doon sa kapwa mo na pinagbigyan mo o tinulungan mo. Siyempre, alam natin na ang Panginoon, ayon sa kanyang pangako, ibabalik niya kung anong binigay mo because that's part of what the Bible says. Give and it will be given back to you. And that is true sa Luke chapter 6 verse 38. So nakikita po natin dito na ang pag-ibig ng Panginoon ay nakikita sa atin. So what happens pag nakita po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin? So nabibigyan ng gloria ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, kapag tayo ay tama yung pananamba natin sa Panginoon, nagiging parte to ng buhay natin as we give unto the Lord. And this is something na scientifically proven na kapag tayo po ay masigla, masiyahin tayo, kapag tayo po ay nagbibigay ng tamang pagsamba sa Panginoon, nakikita po natin yung napakaraming bagay na hindi natin nakikita before. Katulad ng natutuwa tayo, let's say, kung meron tayong pusa sa bahay, natutuwa tayong alagaan siya. Kasi nga po, nakalagay sa Biblia, ang taong tamang sumasamba sa ating Panginoon, inaalagaan niya yung mga nilikha ng Panginoon sa kanyang kapaligiran. And this is something that is
actually indicated. So, nakikita natin yung ano no, yung araw, na-appreciate natin yung ganda ng panahon, na-appreciate natin yung ano no, yung coolness ng breeze sa gabi, and there are so many things that we actually ano no, experience na napakaganda at napakaayos. Because we are able to see things differently. Nagiging ano tayo, mapagpasalamat, nagkakaroon tayo, nakikita natin yung kabutihan ng mga tao sa ating kapaligiran, yung asawa natin, 'di ba, na-appreciate natin, anak natin na-appreciate natin, and we look at the positive things in life because that's the most important thing. So ganun po ang nangyayari ngayon sa isang tao na nagbibigay ng tamang pagsamba sa ating Panginoon through generosity. So it becomes an act of worship. At ito po ang maganda dyan. Dahil naging act of worship siya, eventually naging automatic po siya. So, hindi ka na nahihirapan, hindi ka na pilit. In other words, parte na siya ng buhay mo. Parte na ng buhay mo yung pagbibigay, parte na ng buhay mo yung pagkapasalamat, parte na ng buhay mo yung pagbibigay ng ano no ng thank you o gift or whatever it may be. At ang pinakamaganda po rito, magiging parte ng ating pamumuhay ang pag-alay natin sa ating Panginoon ng buhay na ito. At pag inalay po natin itong buhay natin to sa ating Panginoon, yun po yung isang ultimate form of worship wherein we become a blessing to a lot of people. Tanungin mo yung sarili mo, are you a blessing to people? Kapag namatay ka ba ngayon, they will remember you that you are actually a person na napaka-positive ng lengguwahe, naririnig ng mga tao sa bibig natin ng Diyos, ang pagkapasalamat, nakita nila yung ating ambag sa buhay nila, nakita nila yung kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, doon po yung pinaka-litmus test ng isang tao talagang nagamit niya yung huling hininga niya para maging pagpapala sa kapwa niya. So I encourage you today, understand how beautiful this type of life is, and you will definitely never be the same again. Ayan. Inaanyayahan ko po yung mga taong gustong tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa oras na ito. Tatlong steps lang po ang kailangan ninyong gawin para matanggap niyo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ang una pong dapat natin gawin, ihingi po natin ng tawad ang mga kasalanang naaalala natin sa pagkakataong ito. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon at hingi natin ng tawad. Ano man ang naaalala nating kasalanan. Ang importante po rito, ang puso natin ay handang tumalikod sa ating kasalanan at ayaw na natin itong ulitin. Kalawa po, magpasalamat tayo kay Jesus dahil siya ang ating Diyos na kapagligtas at siya ang nagbigay ng kaligtasan sa ating buhay. Grabe po talaga ang Panginoon. Hallelujah. At ang ikatlo, pinaka-importanting step, ulitin mo ang panalangin ito. Jesus, turuan niyo po ako na magpasalamat sa mga pagpapala sa aking buhay. Magpasalamat sa anong meron ako. At wag ko pong tignan yung mga bagay na wala ako. Alam ko po na sa aking pagtanggap sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas, na ikaw ang maghahari sa aking buhay. Ako po ay matututo na maging pagpasalamat, kontento, at mapagbigay. Amen. Pwede kang dumilat panandalian. Kung ikaw ay nanalangin mula sa puso, ang maaring mangyari sa iyo ay magkakaroon ka ng ebidensya ng pagbabago, pagkauhaw sa panalangin, salita ng Diyos at ang paghahanap mo ng fellowship o ng simbahan. At kapag ang mga bagay na ito ay nakita mo sa iyong pamumuhay, ang mangyayari sa iyo ay simple lang. Magkakaroon ka ng desire to actually do what needs to be done sa iyo in terms of your relationship. It's going to be very powerful. It's going to be amazing. It's going to be life-changing. So, yun yung nangyayari sa iyo. At syempre, dahil yan ang ebidensya, ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, makikita mo na ikaw ay magiging mapagpasalamat,
at mapagbigay. Hallelujah. Nais ko pong ipanalangin ng mga kapatiran. Mga kapatiran, nakalimutan niyo na ba ang saya at ang sigla ng pagbibigay? Nakalimutan niyo na ba na ang pundasyon nito ay ang pag-ibig, pagsamba sa ating Panginoon? Kung nakalimutan niyo na ang mga bagay na ito, pinapaalala sa atin to ng ating Panginoon sa atin ito. Na manumbalik ang ating sigla sa pagsamba sa Kanya. Manumbalik ang ating sigla sa pagbibigay. Dahil tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Now let everything fulfill its purpose according to the will of God. So today, may the Lord bless you with revival. And may the Lord lead you to a worshipful lifestyle by being grateful, thankful, and generous as an act of worship. Hallelujah. Ayan. So, again, sa mga kasama natin sa Zoom, please do stay for a while because we're going to have a short fellowship. At sa mga natuwa o napagpala ng mensaheng ito, please do reach out to us. If you are looking for a church, you are more than welcome to be part of salvation in the name of Jesus. Sa mga nakatanggap po kay Jesus bilang Diyos tagapagligtas sa ating programa, we would like to ask you to reach out to us. At syempre, kung ikaw ay kapatiran na naghahanap ng simbahan, you are more than welcome to join us. Reach out to us, mag-comment po kayo sa comment box ng ating social media platform. At kung kayo po ay kasama natin sa Zoom today, please do reach out to the person na nag-invite sa'yo so that we can have that discussion. Again, I hope that you will become part of our partners in terms of being a virtual evangelist by sharing the content that we have and propagating the gospel and the beautiful message of God. So I would like to thank you once again. God bless you, and may the Lord make His face shine upon you. Until next Sunday, goodbye for now.